Gumo ang mundo ni Arabella de Villa sa isang giglap. Hindi dahil sa isang malakas na lindol o sa sigaw ang panganib. Gumuho ito sa gitna ng katahimikan ng opisina ng kanyang ama. Sa harap ng isang computer screen na nagpapakita ng mga numerong kulay pula. Parang mga dugong unti-anting kumakala sa papel, nilalamon ang lahat ng pinahirapan ng kanilang pamilya. Wala na, Ara. We're losing everything. Huh! Ang boses ni Don Rafael de Villa ay hindi malakas, ngunit puno ito ang bigat na tila kayang makpabaksak ng buong gusali. Nakapo ito sa kanyang malaking silanggawa sa leather, ngunit sa unang pagkakataon, muka itong maliit at pagod. Ang dating matikas na tindig ng presidente ng De Villa Holdings ay napalitan ng balika na nakakubas sa bigat ng problema. Mariing ipinikit ni, Ara ang kanyang mamata, hinihilo ang kanyang sentido. Papa, there has to be another way. Pwedeng make loan sa bangko. Pwede yung magbenta na ibang assets. Ginawa ko na ang lahat. Anak. Putol sa kanya ni Don Rafael. Lahat ng pwedeng gawin, ginawa ko na. The numbers don't lie. Malulubog tayo sa utang. Aabutin lang ng ilang buwan bago nila kunin ang lahat. Ang bahay. Ang kumpanya. Lahat. Isang malamig na takot ang gumapang sa dibdib ni Ara. Hindi niya kayang isipin ang buhay na wala ang yaman at pangalang De Villa. Ito ang kanyang pakataw. Ito ang kanyang mundo. Mula sa mga designer na damit hanggang sa mga mamahaling sasakyan. Mula sa pagalang ng mga tao hanggang sa kapangyarihang taglay ng kanilang apelido, ito lang ang buhay na alam niya. May isang paraan, Ara, sabi ng kanyang ama, at sa tono nito, alam ni Ara na ito na ang pinakakinatatakutan niyang sandali. Hindi siya sumagot. Naghihintay lang siya. Parang isang akusadong naghihintay ng kanyang sentensya. Si Richard. Napasinggap si Ara. Si Richard Imperial. Ang gwapo. Matalino. At napakayamang CEO ng Imperial Group. Matagal na siyang nililigawan nito. At matagal na ring itong tinatanggihan ni Ara sa magalang na paraan. May kung anong hindi niya gusto sa paraan ng pagtingin nito sa kanya, parang isa siyang tropeo na kailangang makuha. Ang merger sa kumpanya nila ang tanging solusyon, papatuloy ni Don Rafael, umiwas ng tingin. At ang kondisyon niya, ay ang pakasalan mo siya. It's a business marriage, Ara, para mailigtas ang lahat ng ipinunda ng lolo mo. Pakiramdam ni Ara ay nasusuka siya. Isang kasal para sa negosyo. Ibinebenta siya na sarili niyang ama. Ang lahat ng kanyang pride, ang kanyang pagiging isang De Villa, ay may presyo pala. At ang presyong iyon ay ang kanyang kalayaan. I have a dinner meeting with him tonight. I need your answer. Sabi ang kanyang ama. Ang boses ay puno ang pakiusap. Hindi na nagsalita si Ara. Tumayo siya, kinuha ang kanyang Hermes bag, at walang lingong likot na lumabas ng opisina. Bawat hakbang niya sa makintap na sahi ay parang may karayom na tumutusok sa kanyang talampakan. Ang galit at pagkainis ay naapoy sa kanyang dibdib. Galit sa mundo, sa tadhana, at sa sarili niyang ama. Pumasok siya sa kanyang mamahaling sedan at walang awang pinaharurot ito palabas ng parking lot. Wala siyang pakialam sa mga bumubusi ng sasakyan. Ang gusto niya lang ay makalayo. Makalayo sa katotohanang siya, si Arabella de Villa, ay isa na lamang kalakal. Sa pagmamaneho niya sa isang masikip na kalye sa Makati, abala ang isip niya sa pag-isip. Hindi niya napansin ang isang kariton ng basura na tumatawid sa kanto. Huli na nang makita niya ito, isang malakas na preno ang kanyang ginawa, at yumalingawa ang tunog ng gulong na kumakaskas sa semento. Huminto ang sasakyan niya ilang pulgada na lang mula sa kariton. Nakalat ang ilang maboteng plastik at lumang papel sa daan. Isang lalaki ang nakatayo sa tabi ng kariton, nakatingin sa kanya. Nakasuot ito ng maruming sando at kupas na pantalon. Ang balat nito ay maitim dahil sa araw, at ang buhok ay magulo. Isang basurero. Bumaba si Ara mula sa sasakyan, nanginginig sa galit. Hindi ito takot sa muntik na aksidente, kundi galit dahil sa abala. Isa na namang problema sa araw na punong-puno ng problema. Ano ba? Hindi ka ba tumitingin sa dinadaanan mo? Sigaw niya sa lalaki. Ang boses niya ay matinis at puno ng pagama. Alam mo ba kung makano itong sasakyan ko? Isang gasgas lang dito, baka kailangan mong ibenta pati kaluluwa mo para makabayad. Ang lalaki ay hindi sumagot. Tinitigan lang siya nito. Ang mata nito ay hindi napapakita ng takot o galit. Mayroon itong kakaibang talim, isang klase ng pagtitih na tila tumatagos sa kanyang mamahaling damit at nakikita ang gulo sa kanyang kalooban. Lalong nainis si Ara sa katahimikan nito.
Bakit hindi ka sumasagot? Bingi ka ba? Mapabigat talaga kayo sa lipunan kung saan-saan na lang kayo sumusulpot. Dumukot siya sa kanyang bag, kumuha ng ilang pirasong 1,000 piso. At walang pakundangang inihagis ito sa mukhang lalaki. Kumalat ang mga pera sa maruming kalsada. Ayan. Kuhanin mo yan. Sabi niya. Ang boses ay nanginginig sa galit. Bumili kang matinong damit para magmukha ka namang tao. At sa susunod, matuto kang tumabi kapag may dumadaan na mas importanteng tao kaysa sayo. Itinulak niya ng bahagya ang lalaki para makadaan siya pabalik sa kanyang sasakyan. Pumasok siya, isinara ang pinto ng malakas, at muling pinaharurot ang kotse. Iniwan ang lalaking nakatayo sa gitna ng nakalat na pera at basura. Nang makarating siya sa 5-star restaurant kung saan naghihintay si Richard, nagawa niyang kalmahin ang sarili. Inayos niya ang kanyang buhok, naglagay ang lipstick, at isinuot ang peking ngiti na sanay na siyang gamitin. Pagpasok niya, nakita niya agad si Richard na nakaupo sa paborito nilang pwesto. Tumayo ito at maginoong hinalikan siya sa pisngi. "You're late, Bella," sabi nito sa malambing ngunit may bayad kung pakontrol na boses. "Sorry, Richard. Traffic," pagsisinunggaling niya. Ang hapunan ay puno ng uusapan tungkol sa negosyo. Tungkol sa kung paano nila papalakihin ang De Villa Holdings kapag naging isa na ang kanilang makumpanya. Pakiramdam ni Ara ay isa lamang siyang manunod. Sa kalagitnaan ng kanilang pagkain, may inilabas si Richard na isang maliit na kahon na gawa sa velvet. "Para sayo," sabi nito. Binuksan ito ni Ara. Isang napakagandang diamond necklace ang laman niyon, kumikinang ito sa ilaw ng chandelier. "It's beautiful," sabi niya, ang gunit walang emosyon. Isinuot ito ni Richard sa kanyang lig. Ang lamig ng diamante sa kanyang balat ay napaalala sa kanya ng kanyang sitwasyon, isang ginintuang hawla. Pauwi niya sa kanilang mansyon, pagod ang kanyang katawan at isipan. Pumanhi siya sa kanyang silid at humarap sa salamin. Nandun pa rin ang imaheeng basurero sa kanyang isip lalo na ang mata nito, mga matang hindi niya maintindihan. Napabuntong hininga siya at hinawakan ang kanyang lik, handa nang alisin ang kwintas na parang sumasakal sa kanya. Ngunit wala siyang nakapa. Wala ang kwintas. Nataranta siya. Tiningnan niya ang kanyang damit, ang sahig, pero wala. Sinubukan niyang alalahanin kung saan niya ito huling naramdaman. At biglang, isang imahe ang pumasok sa kanyang isip. Ang pagtulak niya sa lalaki sa kalye. Ang pagampas ng kanyang kamay sa dibdib nito. Possible kayang. Napahawa siya sa kanyang bibig. Ang mamahaling kwintas mula kay Richard. Ang simbolo ng kanyang pagsasakripisyo. Ay nawawala. At ang huling taong malapit sa kanya. Ay ang basurerong kanyang hinama at nilay kanina. Hindi pinulot ni Marco Reyes ang perang inihagis sa kanya ni Arabella de Villa. Hinayaan niya lang itong nakakalat sa maruming semento, na parang mga tuyong dahon na walang halaga. Pinanot niya ang pag-alis ng mamahaling sasakyan nito, ang galit sa alingaw-ngang makina ay isang insultong nagiwan ng katahimikan sa eskinita. Dahan-dahan, yumuko siya para ayusin ang mga nakalat na basura sa kanyang kariton. Ang kanyang magalaw ay kalmado, walang bakas ng galit o kahihiyan. Sanay na siya. Sanay na siyang makatanggap ng ganitong patrato mula sa makataong tulad ni Arabella. Ilang sandali pa, may kumislap sa ilalim ng gulong ng kanyang kariton. Isang bagay na hindi nararapat sa lugar na iyon. Dinampot niya ito. Isang kwintas na may malilit na diamante, malamig at mabigat sa kanyang palat na magaspang. Alam niyang mamahalin ito. Alam niyang simbolo ito ng mundo ni Arabella, isang mundong puno ng kinang sa labas, ngunit malamig at walang pakiramdam. Ibinulsa niya ang kwintas. Hindi dahil sa planong angkinin ito, kundi dahil ito ay isang ebidensya. Ebidensya ng kayabangang nasaksihan niya mismo. Tinapos niya ang kanyang ruta, itinulak ang kariton sa isang bakanteng lote kung saan ito kinokolekta ng isang truck tuwing gabi. Pagkatapos, naglakad siya palayo sa maingay at magulong lugar na iyon. Bawat hakbang niya palayo ay tila pahuhubat ng isang katauhang hindi sa kanya. Pumasok siya sa isang mas tahimik na barangay, sa isang maliit ngunit malinis na apartment building. Walang nakakakilala sa kanya dito bilang isang basurero. Papasok niya sa kanyang unit, ang unang ginawa niya ay ang mahubat ng maruming sando. Ang amoy ng basura at pawis ay kumapit sa kanyang balat. Dumiretso siya sa banyo at hinayaang bumuhos ang malamig na tubig sa kanyang katawan. Na parang hinuhugasan nito hindi lang ang dumi,
kundi pati na rin ang bigat ng araw. Pagkatapos maligo, naksuot siya ngang simpleng puting t-shirt at shorts. Umupo siya sa isang maliit na sofa at kinuha ang kanyang cellphone. Isang numero lang ang tinawagan niya. Pa! Bungat niya nang sagutin ang tawag. Marco, anak. Kamusta? Ang boses sa kabilang linya ay malalim at punong awtoridad, ngunit may bakas ng pag-alala. Ito ang boses ni Don Ricardo Reyes, ang presidente at may-ari ng Reyes Prime Conglomerate, isa sa pinakamalaking kumpanya sa bansa. Okay lang ako pa. Nakita ko na siya. Natahimik ang kabilang linya. At? Napabuntong hininga si Marco. Inilabas niya mula sa bulsa ang kwintas at pinaglaruan ito sa kanyang nga daliri. Gaya ang inaasahan natin. Mayabang. Mapanghusga. Walang pakialam sa ibang tao. Ikinuwento niya ang nangyari sa kalsada. Huwag mo siyang husgahan agad, anak, mahinahong sabi ni Don Ricardo. Ang nga taong nasasaktan ay madalas nagiging ganyan. Bigyan mo siya ng pagkakataon. Alamin mo kung ano talaga ang nasa puso niya. Iyan ang usapan natin at ning paparafail mo. Alam ko pa. Pero mahirap paniwalaan na may kabutihan sa isang taong kayang manghama ng kapwa ng ganon kadali. May pait sa boses ni Marco. Mayroon siyang sariling dahilan para magduda sa mayayaman. Isang sugat mula sa nakaraan na hindi pa rin tuluyang nahihilong. Magtiwala ka sa proseso, Marco. At mag-ingat ka. Lalo na kay Richard Imperial. Opo pa. Pagkatapos ng tawa, itinapon ni Marco ang kwintas sa ibabaw ng maliit na mesa. Nandun ito, kumikinang sa ilalim ng ilaw ng bombilya, isang paalala ng kanyang misyon. Hindi lang ito tungkol sa pagsalba sa De Villa Holdings. Ito ay tungkol sa pagtupa sa isang pangako at pagtuklas sa katotohanan, ang katotohanan sa likod ng pakalugingang kumpanya, at ang katotohanan sa likod ng pagkatao ni Arabella De Villa. Kinabukasan, bumalik si Marco sa kanyang trabaho. Suot muli ang kanyang maruming damit, tinutula ang kanyang kariton. Bahagi ito ang plano ang makmasid ng hindi napapansin. Habang dumadaan siya sa eskinita kung saan sila nakita ni Ara, natanaw niya ang isang pamilya na sasakyan na huminto sa di kalayuan. Bumaba si Arabella. Iba ang isura niya ngayon. Wala na ang nag-apoy na galit sa kanyang nga mata. Napalitan ito ngang pagkabalisa. Nakasuot siya ng simpleng blusa at pantalon, ngunit halata pa ring hindi siya bagay sa lugar na iyon. Mahigpit ang hawak niya sa kanyang bag, at ang kanyang nga mata ay ligaw na naghahanap sa sahig. Pinanot lang siya ni Marco mula sa malayo. Hinahanap niya ang kwintas. Napangiti si Marco ng mapay. Siyempre, ang material na bagay lang ang mahalaga sa kanya. Ilang sandali pa, dalawang lalaking tambay ang lumapit kay Ara. Miss, anong hinahanap mo? Baka matulungan ka namin, sabi nga isa, ang ngiti ay may kahulugan. Wala. Umalis kayo, mading sabi ni Ara, ngunit may takot sa kanyang boses. Huwag ka nang mahiya, Miss Ganda, sabi ngang isa pa, at humakbang palapit. Alam mo, delikado dito para sa isang tulad mo. Baka gusto mo ngang kasama. Akmang hahawakan ng lalaki ang braso ni Ara nang magsimulang maglakad si Marco palapit sa kanila. Ang tunog nga gulong ng kanyang kariton sa semento ay sapat na para mapatingin ang dalawang lalaki. Hindi nagsalita si Marco. Tinitigan niya lang ang dalawang lalaki. Ang mamata niya, na kahapon lang ay walang emosyon, ngayon ay may bigat at talim na nagpapahiwatig ng babala. Walang takot, walang alinlangan. Nakatinginan ang dalawang tambay. Tila nabasa ang hindi sinasabing mensahe. Nakibit balikat sila at dahan-dahang umalis, nagiwan ng masalitang, sungit naman. Alo, naiwan si Ara na nakatayo. Nakatingin kay Marco. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas baba. May pakalito sa kanyang mukha. Tiningnan niya si Marco mula ulo hanggang paa, na parang ngayon lang niya ito tunay na nakita. Pagkatapos, ang nga mata niya ay napunta sa braso ni Marco. Nakita niya ang isang maliit at mapulang gasgas ang bakas ng patulak niya rito kahapon. Sa unang pagkakataon, isang emosyon ang gumuhit sa mukha ni Arabella na hindi pa nakikita ni Marco. Hiya! Isang bahagyang pamumulon ng kanyang nga pisngi at ang paiwas niya ng tingin. Nagtagal ang katahimikan sa pagitan nila. Si Marco, nakatayo lang sa tabi ng kanyang kariton. Si Ara, hindi makapagsalita. Sa wakas, naglakas loob siyang magtanong, ang boses ay halos pabulong. Bakit? Bakit mo ako tinulungan? Pagkatapos ininawa ko sayo kahapon.
Tumingin si Marco diraso sa kanyang nga mata. Ang nga matang kahapon ay puno ng pahama, ngayon ay puno ng pagtatanong. Hindi ngumiti si Marco. Hindi rin siya sumimanggot. Seryoso lang siyang naksalita. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat na tumagos sa puso ni Ara. Dahil hindi lahat ng bagay ay nabibili ng pera, ma'am. Pagkasabi niyon, tinalikuran na niya si Arabella. Itinulak niya ang kanyang kariton at nakpatuloy sa kanyang paglalakad, na parang walang nangyari. Naiwan si Ara na nakatayo. Mag-isa sa eskinita. Ang mga salita ni Marco ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, mas malakas pa sa busina ng sasakyan, mas matalas pa sa anumang insultong natanggap niya sa buong buhay niya. Dahil hindi lahat ng bagay ay nabibili ng pera. Ma'am. Ang nasalitang iyon ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Arabella de Villa ng paulit-ulit, na parang sirang plaka. Sinundan siya nito pauwi, hanggang sa kanyang pagtulo, at sinalubong siya muli sa kanyang pagising. Ang imahe nga mata ni Marco seryoso, walang takot, at may kakaibang bigat ay nakaukit na sa kanyang alaala, tinatabunan kahit ang kumikinang na imahe nawawalang kwintas. Hindi niya maintindihan ang sarili. Dapat ay galit siya. Dapat ay nainis siya sa lalaking iyon. Ngunit sa halip, ang nararamdaman niya ay isang nakakabinging pakalito at isang hindi may paliwanag na hiya. Kinailangan niyang pilitin ang sarili na harapin ang panibagong araw, isang araw na lalong naglapit sa kanya sa kasunduan nila ni Richard. Ngayong hapon, isusukat niya ang kanyang wedding gown. Isang gown na simbolo ng pagsalba sa kanilang kumpanya at sa parehong pagkakataon, ang katapusan ng kanyang kalayaan. Sa isang marangyang bridal boutique sa Makati, tumayo si Ara sa ibabaw ng isang maliit na pedestal. Napapaligiran ng mga salamin. Suot niya ang isang gown na gawa sa pinakamahal na lace, na may libu-libong maliliit na pelas na manumanong ibinurda. Sa mata ng iba, isa siyang perpektong nobya, isang prinsesa. Ngunit sa sarili niyang refleksyon, ang nakikita niya ay isang babaeng nakakulong sa isang napakagandang hawla. Perfect. It's absolutely perfect on you, Bella, sabi ni Richard mula sa kanyang likuran. Inayos nito ang isang hiblang ng kanyang buhok. Ang kanyang nga daliri ay malamig sa balat ni Ara. I told them to make it fit for a queen. My queen. Ngumiti lang si Ara, isang ngiting hindi umabot sa kanyang nga mata. Pakiramdam niya ay unti-unti siyang hindi makahinga, na ang bawat tahinga mamahaling tela ay isang hiblang humihigpit sa kanyang lig. Habang nagsasalita si Richard tungkol sa mga plano niya para sa kanilang kasal, ang pinakamagarang reception, ang pinakasikat na mabisita, ang isip ni Ara ay lumilipat sa ibang lugar. Sa isang masikip na eskinita, sa isang lalaking nakasuot ng maruming sando. Hindi lahat ng bagay ay nabibili ng pera. Ara? Are you listening to me? Napapitlag si Ara. Sorry, Richard. Ano ulit yun? Bumuntong hininga si Richard. Halata ang pakainis. Ang sabi ko, siguraduhin mong wala ka ng pupuntahan sa maluga na hindi mo ka-level. Nakarating sa akin na napunta ka raw sa isang squatters area kahapon. It's bad for our image. Nanigas si Ara. Paano niya nalaman? May tiningnan lang akong charity work. Isang mabilis na palusot. Leave the charity work to my staff. Ang trabaho mo ay maging maganda at maging Mrs. Imperial. Sabi nito, ang boses ay malambing ngunit may dinang pagutos. Tumango na lamang si Ara. Ang gusto niya lang ay matapos na ang araw na ito. Pagkatapos na walang katapusang fitting, napaalam si Ara kay Richard. Ngunit sa halip na umuwi, natakpuan niya ang sarili na muling minamaneho ang kanyang sasakyan patungo sa pamilya na lugar. Sinasabi niya sa sarili na gagawin niya ang sinabi niya kay Richard, titingin siya ng isang local foundation na pwedeng tulungan. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang nagsisinungaling siya. Isang tao lang ang sadya niya doon. Ipinat niya ang kotse sa dikalayuan at nagsimulang maglakad. Ang bawat hakbang ay nagudyo sa kanya na bumalik na lang, ngunit may isang puwasang humihila sa kanya pasulong. At doon, sa isang kanto, natanaw niya si Marco. Hindi ito nagtutulak ng kariton. Nakaupo ito sa gilid ng kalsada, at sa paligid niya ay may tatlong batang kalye na marurungis. Pinaghahatian nila ang isang tinapay. Nakita ni Ara kung paano maingat na hinati ni Marco ang maliit na piraso ng tinapay sa apat, at ibinigay ang tatlong bahagi sa mga bata, habang ang pinakamaliit na piraso ay sa kanya. Tumatawa ang mga bata, at si Marco, sa unang pagkataon, ay nakita niyang ngumiti. Isang totoong ngiti,
Nanakpaliwanag sa kanyang mukha at naglabas ang mabiloy sa kanyang pisngi. Natigilan si Ara. Ang lalaking hinama niya, ang basurarong tinawa niyang pabigat sa lipunan, ay may mas busila na puso kaysa sa lahat ng mayayamang kakilala niya. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang lumapit. Naramdaman ni Marco ang kanyang presensya at lumingon ito. Agad na nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Naging seryoso muli ang kanyang mamata. "Ma'am," sabi nito, ang boses ay walang emosyon. "Tumayo ito. May kailangan po kayo." Ang paggamit niya ng "ma'am" ay parang isang pader sa pagitan nila. "Ara. My name is Ara." Pabulong niyang sabi. Tumingin siya sa mga bata, na ang yan ay tahimik na nakatingin sa kanya, bago ibinalik ang tingin kay Marco. I came here to apologize for what I said and did the other day. Mali ako. I'm sorry. Arabari. Ang pagsasabingang sorry ay tila ang pinakamahirap na bagay na lumabas sa kanyang bibig. Ngunit kasabay nito ay isang bahagyang gumaan na pakiramdam. Tinitigan lang siya ni Marco, sinusuri ang bawat expression sa kanyang mukha. Bakit ngayon lang? Because you were right, amin niya. Hindi lahat ng bagay na bibili ng pera. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang ingay ngang masasakyan at mga tao sa paligid ay tila humina. Bigla, isang malakas na kulok ang narinig. At kasunod niyon ay ang pagpata ng malalaking butil ng ulan. Umulan. Sigaw ng isa sa mga bata, at natakbuhan sila para maganap ng masisilungan. Ang ambon ay mabilis na naging isang malakas na buhos ng ulan. Walang nagawa si Ara kundi ang tumakbo rin. Sumunod kay Marco na sumilong sa ilalim ng isang luma at kinakalawang na waiting shed. Basang-basa sila pareho. Ang mamahalin niyang blusa ay dumikit sa kanyang balat. Ang buhok niya ay tumutulo. Tumingin siya kay Marco. Ang kanyang damit ay mas lalong dumikit sa katawan nito, na nagpapakita ang matipunong dibdib. Ang tubig-ulan ay dumadaloy sa kanyang mukha, sa kanyang ngapanga, hanggang sa kanyang lig. Napakaliit na kanilang sinisilungan. Ang kanilang magabalikat ay halos makadikit. Naamoy ni Ara ang pinahalong amoy ng ulan at ang kakaibang amoy ng pagkalalaki ni Marco. Tumingala siya at nasalubong ang kanyang mga mata. Wala ng pader sa pagitan nila. Wala ng ma'am at basurero. Ang mayroon lang ay isang lalaki at isang babae na nakakulong sa isang maliit na espasyo habang bumubuhos ang malakas na ulan sa labas. Nakita niya sa mamata ni Marco ang isang bagyo ngang pagtitimpi, pakalito, at isang damdaming hindi niya mapangalanan. At pagkatapos, nangyari ang lahat ng napakabilis. Ikiniling ni Marco ang kanyang ulo. Ang isang kamay niya ay humawa sa kanyang bato, at sa isang iglap, ang ngalabi niya ay nasa ngalabi na ni Ara. Hindi ito isang maginoong halik. Ito ay marahas, punoan pananabi, punoan lahat ang hindi nila masabi sa salita. Nagulat si Ara, ngunit hindi siya pumalag. Sa halip, ipinikit niya ang kanyang mata at sinagot ang halik na iyon, na parang sa isang sandaling iyon, nakalimutan niya kung sino siya. Nakalimutan niya si Richard. Nakalimutan niya ang De Villa Holdings. Ang tanging alam niya ay ang init ng ngalabi ni Marco sa gitna ng malamig na ulan. Nang sa wakas ay magiwalay sila para huminga, pareho silang nagahabol ng hininga. Nakadikit pa rin ang kanilang ngano. Ang mata ni Marco ay nakapikit, na parang pinagsisisihan na ang kanyang ginawa. Akmang magsasalita si Ara ng isang pamilya na tuno ang bumasa sa kanilang sandali. Drington. Ang Drington na itinagda niya para kay Richard. Sa isang diglap, bumalik si Ara sa realidad. Ang kanyang mamata ay nanlaki sa takot. Itinula niya si Marco palayo, na parang napaso. Nangingini ang kanyang makamay habang kinakapa ang cellphone sa kanyang bag. "Hello, Richard?" Sagot niya, ang boses ay nanjingginig at puno ng kasalanan. Hindi na niya narinig ang sinasabi ni Richard sa kabilang linya. Ang tanging nakikita niya ay ang mukha ni Marco. Ang init at pananabik sa mga mata nito kanina ay napalitan ng isang malamig na pader ng bato. Ang kanyang malabi ay isang tuwid na linya. Punong pagkadismaya. At sakit, tanga. Iyon ang salitang paulit-ulit na bumubulong sa isipan ni Marco Reyes habang naglalakad siya palayo. Iniwan si Arabella na nakatayo sa ilalim ng waiting shed. Hawa ang cellphone na tila isang granadang sasabog anumang oras. Tanga siya. 1,000 beses na tanga. Nilabak niya ang sarili niyang mapatakaran. Nilabak niya ang pangako niya sa kanyang ama. Ngunit higit sa lahat, nilaba niya ang pada na matagal na niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso.
Sa isang sandali ngang kahinaan, sa gitna ngang buhos ngang ulan, hinayaan niyang manay ang kanyang damdamin. At ang resulta? Isang sampal mula sa katotohanan sa anyo ngang isang ringtone. Ang ringtone ni Richard Imperial. Ang halik na iyon ay isang pagkakamali. Isang malaking pagkakamali. Hindi na siya lumingon pa. Napatuloy siya sa paglalaka sa ulan. Hinahayaang basain ng malamig na tubig ang kanyang mukha. Umaasang mahugasan nito ang pakiramdam ngang labi ni Ara sa kanya. Ang amoy ngang buhok nito, ang init ng kanyang pagtugon. Ngunit lalo lang itong tumitindi. Pag-uwi sa kanyang apartment, ang katahimikan ay tila sumisiga. Ibinaksak niya ang sarili sa sofa, pagod hindi dahil sa pisikal na trabaho, kundi dahil sa bigat ng emosyon. Tumingin siya sa kanyang paligid, isang lugar na malinis at mayos, malayo sa mundong ginagalawan niya bilang basurero. Ito ang totong siya. Isang taon na tatago sa likod ng isang maskara. Ngunit sa isang iglap, tila mas naging totoo pa ang buhay niya sa eskinita kaysa sa komportableng apartment na ito. Pinilit niyang alisin si Ara sa kanyang isipan. Binuksan niya ang kanyang laptop at hinarap ang tunay niyang misyon. Nga spreadsheet. Nga financial statement ng The Villa Holdings. Mga paking delivery receipt. Mga pangalan ng ghost employee. Dito siya dapat nakatuon. Sa paghahanap ng butas kung saan dumadaloy palabas ang pera ng kumpanya ni Don Rafael. Sa paghahanap ng katibayan laban kay Richard Imperial. Ngunit habang tinititigan niya ang manumero, ang mga letra ay tila nagiging hugis ng mukha ni Ara. Naalala niya ang pagkalito sa mga mata nito, ang hiya, ang tapang sa pag-amin ng pagkakamali. At ang paraan ng pakpikit nito nang maglapat ang kanilang mga labi. Tumigil ka, Marco, sawi niya sa sarili. Huwag kang magpadala. Nakpasya siya. Mula ngayon, iwasan niya si Arabella de Villa. Lalayan niya ng pada ang pagitan nila, isang pada na mas matibay at mas mataas pa kaysa dati. Itutuon niya ang kanyang buong atensyon sa pag-imbestiga. Iyon lang ang paraan para matapos na ito. Kinabukasan, sinadya niyang baguhin ang kanyang ruta. Ngunit tila pinaglalaruan sila ang tadhana. Sa isang hindi inaasahang kanto, habang itinutulak niya ang kanyang kariton, natanaw niya itong muli. Naghihintay. Halata sa tindig nito ang determinasyon. Lumapit ito sa kanya. Hindi alintana ang tingin ng mga taong dumaraan. Marco, we need to talk. Sabi nito. Ang boses ay seryoso. Hindi uminto si Marco sa paglalakad. Wala tayong dapat pag-usapan, ma'am. Please, pakiusap nito, sumusunod sa kanya. Yung kahapon. Uminto si Marco, tinarapito. Ang kanyang mga mata ay walang anumang emosyon, parang isang nagyayelong pada. Yung kahapon, isang pagkakamali. Kalimutan mo na yon, mayaman ka, may fiansa ka. Ako, isa lang akong basurero, hindi tayo bagay. Kaya kung pwede lang, bumalik ka na sa mundo mo, at hayaan mo ako sa mundo ko. Bawat salita ay parang isang patalim, hindi lang para kay Ara, kundi para na rin sa kanya. Nakita niya ang sakit sa mata nito, ang pagkadismaya, ngunit kailangan niyang gawin ito. Para sa misyon niya, para sa sarili niya. Hindi totoo yan, mahinang sagot ni Ara. Alam kong may naramdaman ka rin. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Marco. Ang naramdaman ko? Awa. Naawa ako sa'yo dahil kahit gaano ka kayaman, mukhang hindi ka masaya. Pero hanggang doon lang yon. Ngayon, kung papatawarin mo ako, marami pa akong kailangang pulutin. Tinalikuran niya ito nang hindi na muling lumilingon. Sa bawat hakbang palayo, pakiramdam niya ay may bahagi siyang naiwan kasama nito. Sa di kalayuan. Mula sa loob ng isang kotse. Isang lalaking nakasombrero ang tahimik na kinukuhanan sila ng litrato. Ang pausap nila. Ang seryosong mukha ni Marco. Ang nasasaktang ekspresyon ni Ara. Pagkatapos, sinundan ng lalaki si Marco sa buong mahapon. Gabi. Sa isang marangyang opisina sa tuktok ng isang gusali sa Bonifacio Global City, tinitingnan ni Richard Imperial ang mga litratong ipinadala sa kanyang cellphone. Ang una ay ang larawan ni Ara at ng basurero sa ilalim ng ulan, makalapit, tila may sariling mundo. Kumuyom ang kanyang kamao sa galit, sunod-sunod na larawan ang dumating. Ang pag-usap nila kanina. At ang pinakahuli. Ang nakapapatigil sa kanyang mundo. Hindi ito larawan ng paglalambingan. Hindi ito larawan ng halikan. Ito ay isang larawan ng basurero,
ngunit hindi na ito nagtutulak ng kariton. Nakatayo ito sa harap na lobby ng isang napakamahal na kondominium sa Makati, isang gusaling kilala ni Richard dahil ilan sa mga kliyente niya ay doon nakatira. At sa larawan, malinaw na malinaw ang pasakay nito sa isang makintab na itim na luxury sedan na may naghihintay na driver. Nabitawan ni Richard ang kanyang kopite. Nabasa ito sa mamahaling Persian rug, ngunit hindi man lang niya narinig ang tunog ng pagbasa nito. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Ang pulang ala ay kumalat sa sahi na parang dugo. Sino ang lalaking ito? Ang galit na kanina'y purong selos lang ay biglang nagbago ngang anyo. Naging isa itong malamig na takot, na mabilis na naging isang matalas na pagdududa. Pinilit niyang ikonekta ang mga piraso. Ang biglaang pagkalugingan De Villa Holdings na tila walang malinaw na dahilan. Ang biglaang pagbabago ng ugali ni Arabella. Ang papunta nito sa isang lugar na hindi naman nito pupuntahan kailanman. At ngayon, isang basurero na nakatira sa isang luxury condo at sumasakay sa isang kotseng mas mahal pa sa sasakyan ng karamihan sa kanyang manager. Hindi ito ordinaryong kalaguyo. Hindi ito isang simpleng libangan. Ito ay isang kalaban. Isang manlalaro. Isang taong nagtatago sa likod ng isang maskara, tulad niya. Isang malamig na ngisi ang gumuhit sa malabi ni Richard. Ang laro ay biglang naging mas interesante. Hindi na ito tungkol sa isang babae. Ito ay tungkol sa kapangyarihan. Tungkol sa pera. At tungkol sa kung sino ang mas matalino. Dinampot niya ang kanyang cellphone. Hindi na pinapansin ang basa na kopite sa sahig. Na-dial siya ng isang numero. Alamin mo kung sino ang lalaking yan? Utos niya sa taong nasa kabilang linya. Ang boses niya ay kalmado ngunit may nakatagong baksik. Ipadadala ko sa iyo ang litrato. Gusto kong malaman ang lahat. Pangalan, pamilya, trabaho, koneksyon. Lahat. Intindihin mo, gusto kong malaman kahit ang brand ng brief na suot niya. I want it on my desk by tomorrow morning. Ibinaba niya ang tawag. Muli niyang tiningnan ang litrato ni Marco na papasok sa kosa. Ang kaninang ordinaryong muha ang isang basurero ay mayroon ng anino ang panganib. Pinindot niya ang intercom sa kanyang mesa. Pakilinis ang kalat sa sahe. Utos niya sa kanyang sekretarya. Muli siyang sumandal sa kanyang silya, ang nga daliri ay makasalikop sa ilalim ng kanyang baba. Ang galit niya ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Kung sino man ang lalaking ito, nakamali siya ng kinalaban. Papasukin niya ang De Villa Holdings, pagkakasalanan si Arabella, at sisiguraduhin niyang mawawala sa landas niya ang sinumang hahadlang. Tinitigan niya ang litrato ni Marco sa screen. Isang mapanganib na kislap ang lumitaw sa kanyang mamata. Sino ka man, bulong niya sa sarili, ang bawat salita ay may bigat ng isang banta, sisirain kita. Pakiramdam ni Arabella De Villa ay unti-unti siyang nalulunod. Ang bawat araw ay parang isang malaking alon na humahampas sa kanya. Sa umaga, haharapin niya ang mga paalalang nalalapit na kasal nga tawa mula sa wedding planner, mga email mula kay Richard, ang nga mapanuring tingin ng kanilang nga kasambahay na alam ang sitwasyon. At sa gabi, bago siya matulog, ang haharapin naman niya ay ang alaala ng magamata ni Marco, ang sakit, ang pagkadismaya, at ang pada na muli nitong itinayo sa pagitan nila. Bumalik ka na sa mundo mo, at tayaan mo ako sa mundo ko. Ang masalitang iyon ay mas masakit kaysa sa anumang sampal. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na tama si Marco. Na iyon ang nararapat. Ngunit hindi niya matanggap. Dahil sa maikling panahong nakilala niya ito. Ipinakita nito sa kanya ang isang mundong hindi niya alam na posible, isang mundong may halaga ang simpleng ngiti, ang paghahati sa tinapay, ang patulong ng walang hinihintay na kapalit. Isang hapon, habang abala siya sa pagtingin sa makapapeles ng kumpanya na wala na siyang maintindihan, pumasok si Richard sa kanyang opisina ng walang katok-katok. May dala itong isang brown envelope. Ara, may kailangan tayong pag-usapan. Sabi nito, ang boses ay seryoso at malamig. Inilapa nito ang envelope sa kanyang mesa. Buksan mo. May kaba sa kanyang dibdib, dahan-dahan niyang binuksan ito. Ang laman ay maalitrato. Maalitratong kinunan mula sa malayo. Ang una ay ang larawan nila ni Marcos sa ilalim ng waiting shed, makalapit, basang-basa ng ulan. Sunod ay ang larawan nila sa eskinita, ang kanyang muka ay puno ang pakiusap, habang ang muka ni Marco ay seryoso. Nanlami ang buong katawan ni Ara. Richard, I can explain. Explain what? Putol ni Richard.
Na niloloko mo ako. Na nakikipak kita ka sa isang basurero sa likod ko. Alam mo ba kung anong kahihiyan ang idudulot nito sa pangalan natin? Sa pangalan ng Imperial at the Villa? Tumingin si Ara sa kanyang ama, si Don Rafael, nakasunod palang pumasok sa silid. Ang muka ang kanyang ama ay puno ng pagkadismaya at pag-alala. Halatang ipinakita na rin ni Richard dito ang mga litrato. Hindi ko siya kalaguyo, mahinang sabi ni Ara, nangingini ang boses. Talaga? Isang sarkastikong tawa ang kumawala kay Richard. Huwag mo akong gawing tanga, Arabella. Nakikipakita ka sa isang lalaking hamak na tagapulot ng basura. Ano ang nakita mo sa kanya? Ang amoy niya? Ang dumi sa makuko niya? Bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Ara. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang ipagtanggol si Marco, ngunit walang boses na lumalabas sa kanyang lalamunan. Makinig ka, sabi ni Richard. Lumapit ito at idiniin ang magkamay sa kanyang mesa. Ititigil mo ang kahibangang ito. Hinding-hindi ka nalalapit sa lalaking yan. Kung hindi, kakalimutan ko ang lahat ng usapan natin. Hahayaan kong lumubog ang De Villa Holdings kasama ng ama mo. Naintindihan mo ba? Ang banta ay malinaw at matalas. Wala siyang pagpipilian. Ang kinabukasan ng kanilang pamilya ay nakasalalay sa kanyang pagsunod. Tumango si Ara. Ang ngaluha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mata. Pakiramdam niya, siya na ang pinakawalang kwentang tao sa mundo. Nang makita ni Richard ang kanyang pagsuko, ngumiti ito ng may tagumpay at umalis na, kasama si Don Rafael na yumuko na lamang sa kahihiyan. Naiwan si Ara na mag-isa, nakatingin sa mga litrato. Sa kabilang dako ng Maynila, si Marco ay naglalakad patungo sa isang takbuhan. Mayroon siyang impormante, isang dating accountant sa De Villa Holdings na natanggal sa trabaho dahil malapit na nitong matuklasan ang mga anomalya ni Richard. Ito na ang pagkakataon niya para makakuha ng matibay na ebidensya. Habang tumatawid siya sa isang pedestrian lane, hindi niya napansin ang isang itim na delivery van na mabilis na paparating, lumihis mula sa linya nito. Huli na ang lahat nang marinig niya ang malakas na busina. Naramdaman na lang niya ang isang malakas na pagtama, ang pagtilapon ng kanyang katawan, at ang matalas na sakit bago lamunin ng dilim ang lahat. Ang cellphone ni Ara ay tumunog. Isang unknown number. Nag-aalangan man ay sinagot niya ito. Hello? Isang garalgal na boses ng lalaki ang sumagot. Kilala mo ba si Marco? Yung basurero? Kinabahan si Ara. Bakit? Naaksidente siya. Sinakasan na fan. Dinala siya sa St. Luke's. Mukhang malubha. Binitawan ni Ara ang hawak niyang malitrato. Ang mundo niya ay huminto sa pakikot. Hindi. Hindi pwede. Wala na siyang pakialam sa banta ni Richard. Wala na siyang pakialam sa kumpanya. Ang tanging nasa isip niya ay si Marco. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse at tumakbo palabas, hindi pinapansin ang ngatawa ng sekretarya niya. Nagmaneho siya na parang hinahabol ng demonyo, ang ngaluha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. Ang puso niya ay dinuduro ng takot at pagsisisi. Pagdating sa emergency room ng St. Luke's, natataranta siyang nagtanong sa nurse. Itinuro siya sa isang hallway na papunta sa mga private room. Habang naglalakad siya, nangingini ang kanyang tuhod. Sa dulo ang hallway, nakita niya ang isang grupo ang taong mukhang importante, kausap ang isang doktor. Lalampasan na sana niya sila ng isang muka ang nakakuha ng kanyang atensyon. Isang mukhang pamilya mula sa business magazine. Si Don Ricardo Reyes. Ang hari ng Reyes Prime Conglomerate. Ano ang ginagawa niya dito? Naktago si Ara sa likod ng isang pada, pinakikinggan ang kanilang usapan. Ang puso niya ay kumakabo ng napakabilis. Narinig niya ang boses ni Don Ricardo. Puno ang autoridad at pag-alala. Doktor, gawin niyo ang lahat para iligtas siya. Spare no expense. I want the best for my son. At sumagot ang doktor. Makakaasa po kayo. Don Ricardo. Ginagawa po namin ang lahat para sa anak ninyo. Si Marco Reyes. Marco Reyes. Anak ni Don Ricardo Reyes. Parang isang malakas na sampal ang katotohanan. Umikot ang kanyang paningin. Ang lalaking akala niya ay isang hamak na basurero. Ang lalaking minahal niya dahil sa kanyang pagiging simple at totoo, ay anak pala ng isa sa pinakamayamang tao sa Pilipinas, isa siyang malaking kasinungalingan. Ang lahat ng pinakita nito sa kanya, ang kabaitan, ang simpleng buhay, ang pagtulong sa mga bata, lahat ba iyon ay isang palabas?
Isang laro para pagtawanan siya. Pinaglaruan siya. Niloko siya. Ginamit siya. Ang matinding pag-aalala at takot na nararamdaman niya kanina ay biglang napalitan ng isang mas matinding sakit. Ang sakit ng kataksilan. Ang sakit ng pagiging isang hangal. Tumalikot si Ara. Ang naluha ay hindi na dahil sa pag-alala, kundi dahil sa galit at pait. Naglakad siya palayo. Bawat hakbang ay parang isang milya ang bigat. Hindi na niya kailangang marinig pa ang iba. Para sa kanya, lahat ay gumuho na. Nagising si Marco Reyes sa isang silid na amoy antiseptic at gamot. Ang unang bumati sa kanya ay ang puting kisame at ang mahinang tunog ng isang heart monitor. Nang subukan niyang gumalaw, isang matalas na sakit ang gumapang mula sa kanyang tagiliran at braso. Nakabenda ang kanyang kaliwang braso at mabigat ang kanyang pakiramdam. May magalos sa kanyang mukha at ang kanyang ulo ay kumikirot. Anak, gising ka na. Ang pamilyar na boses ng kanyang ama ang unang niyang narinig. Nakaupo si Don Ricardo Reyes sa isang silya sa tabi ng kanyang kama, ang mukha ay bakas ang pagod at pag-aalala, ngunit may bahid ng ginhawa nang makitang gising na siya. Papa! Hirap na sabi ni Marco. Ang lalamunan niya ay tuyo. Anong nangyari? Sinagasaan ka, Marco? Isang hit and run, malumanay na paliwanag ni Don Ricardo, habang inaabutan siyang isang basong tubig. Pero ayon sa investigasyon, hindi ito aksidente. Sinadya ito. Andiay. Sinubukan ni Marco na bumangon ngunit pinigilan siyang kanyang ama. Sa isang iglap, bumalik ang lahat sa kanyang alaala ang impormante. Ang tawiran. Ang itim na fan. At si Richard Imperial. Si Richard, sabi ni Marco, ang boses ay may diin. Alam niyang malapit na ako sa katotohanan. Tumango si Don Ricardo. Alam ko, anak. At alam na rin niya kung sino ka. Ang mahalaga ngayon ay ligtas ka. Biglang may naalala si Marco. Isang bagay na mas mahalaga kaysa sa sarili niyang kaligtasan. Si Ara. Bulong niya. Nasaan si Ara? Nakalangan na sumagot si Don Ricardo. Pumunta siya dito kagabi. Nakita niya ako. Narinig niya ang lahat. Pagkatapos, umalis na lang siya. Isang malamig na kirot ang tumagos sa puso ni Marco, mas masakit pa kaysa sa kanyang masugat. Umalis si Ara. Umalis ito nang malaman nito ang katotohanan. Kinumpirma nito ang pinakamatindi niyang takot. Nasa oras na malaman ni Ara kung sino talaga siya, ang tanging makikita nito ay ang panloloko. Naintindihan na niya siguro lahat sa maling paraan, sabi ni Marco. Ang boses ay puno ng pait. Marco, may kailangan kang malaman, seryosong sabi ni Don Ricardo. Ang patulong natin sa Madavila ay hindi lang dahil sa negosyo. Si Rafael. Si Don Rafael. Ay matalik kong kaibigan noong kabataan namin. At may malubha siyang sakit sa puso. Humingi siya ng tulong sa akin hindi para sa sarili niya, kundi para kay Arabella. Natatakot siyang iwan ang anak niyang walang-wala. Ang pag-imbestiga mo ay paraan ko para siguraduhing mapupunta sa tamang kamay ang tulong natin at hindi mapupunta sa isang ahas na tulad ni Richard. Natigilan si Marco. Ang buong kwento ay mas malalim pa pala kaysa sa inaakala niya. Ito ay tungkol sa pagkakaibigan, sa pangako, at sa paibig ng isang ama sa kanyang anak. At siya, sa kanyang pagiging mapanghusga, ay naging bahagi ng problema. Samantala, sa opisina ng The Villa Holdings, isang tensyonadong pagpupulong ang nagaganap. Nandun si Richard, naghahanda ng pirmahan ang huling dokumento para sa merger, isang merger na sa katotohanan ay isang hostile takeover. Nandun din si Don Rafael, mukhang nanghihina at maputla. At si Ara, nakaupo sa tabi ng kanyang ama. Ang mukha ay walang emosyon, na parang isang manikang walang buhay. Well, I think everything is in order. Mayabang na sabi ni Richard. Hawak ang isang ballpen. Once I sign this, the Villa Holdings will officially be under the Imperial Group. Akmang pipirmahan na niya ang papel nang bumukas ng malakas ang pinto ng conference room. Lahat sila ay napalingon. Pumasok si Don Ricardo Reyes, kasama ang kanyang abogado. At sa likod niya, itinutulak sa isang wheelchair and isang nurse, ay si Marco may benda sa braso at mga pasa sa mukha. Ngunit ang nga mata ay matata at puno ng determinasyon. Nanlaki ang nga mata ni Ara. Si Marco. Buhay siya. Ngunit ang ginhawang naramdaman niya ay agad na napalitan ng pada ng galit at pagtatampo. Reyes, anong ginagawa ninyo dito? Gulat at galit na tanong ni Richard.
Ang pakagulat sa kanyang mukha ay mabilis na napalitan ng takot nang makita si Marco. Nandito kami para itigil ang panlolokong ito. Kalmadong sabi ni Don Ricardo. Anong panloloko? Ito ay isang lehitimong business deal. Depensa ni Richard. Talaga? Tanong ni Marco, ang boses niya ay malinaw at malakas sa kabilang ang kanyang kondisyon. Inabutan niya ng isang folder ang isa sa mga abogado ni Don Ricardo. Pakibigay kay Mr. Imperial. Nangingini ang kamay ni Richard habang binubuksan ang folder. Ang laman nito ay makopya ng bank statement, mapeking resibo, at isang detalyadong ulat ng pera na inilipat niya mula sa De Villa Holdings papunta sa kanyang mga personal offshore accounts. Ang ebidensyang pinatay niya para itago. Paano? Hindi makapaniwalang bulong ni Richard. Ang impormante mo. Mas naging matapang siyang maksalita pagkatapos mong subukan siyang patahimikin. Sabi ni Marco, tumutukoy sa kanyang sarili. Napatayo si Don Rafael, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Tumingin siya kay Richard, pagkatapos ay kay Don Ricardo, ang kanyang matalik na kaibigan. Ricardo, totoo ba ito? Totoo lahat, Rafael, malungkot na sabi ni Don Ricardo. Niloloko kang mapapangasawa ng anak mo, at ang anak ko ang tumuklas ng lahat. Nakpapanik si Richard. Hindi totoo yan. Gawa-gawa lang nila yan. Ara, paniwalaan mo ako. Ngunit si Ara ay hindi na nakatingin kay Richard. Ang kanyang mata ay nakatuon kay Marco. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay naktutok na. Ang pagiging basurero. Ang pag-iimbestiga. Ngunit para sa kanya, isa pa rin itong malaking panloloko sa kanya. Habang nakakagulo, pumasok ang nga security personnel ng gusali, kasama ang ilang pulis. Ang panloloko ni Richard ay tapos na. Hinuli siya sa harap ng lahat. Sumisigang ang mga pagbabanta at panunumbat. Nang may labas na si Richard, isang nakabibinging katahimikan ang bumalo sa silid. Ang natira na lang ay sila si Don Ricardo, si Don Rafael na napapo dahil sa biglaang revelasyon, si Marco na nasa kanyang wheelchair, at si Ara na nakatayo, hindi gumagalaw. Lahat ng mata ay napunta kay Ara. Dahan-dahang itinula ni Marco ang kanyang wheelchair palapit dito. Tumingin siya sa mga mata nitong mga matang puno ngang nagahalong emosyon. Sakit, galit, pakalito. Naksalita si Marco. Ang boses ay pagod ngunit malinaw. Bawat salita ay may bigat. Ngayon alam mo na ang lahat, Arabella. Masaya ka na ba? Ang tanong ay hindi isang panunumbat. Ito ay isang tanong na puno ang sakit. Na naghahanap ang sagot kung may natira pa bang puwang para sa kanya sa puso ang babaeng minahal niya sa likod ng isang kasinungalingan. Ngayon alam mo na ang lahat. Arabella, masaya ka na ba? Ang tanong ni Marco ay tumama kay Arabella na parang isang malakas na sampal, mas malakas pa sa anumang pisikal na sakit. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Ano ang sasabihin niya? Na masaya siya. Na miserable siya. Na ang puso niya ay duro sa 1,000 piraso dahil sa halo-halong katotohanan at kasinungalingan? Tumingin siya sa kanyang ama, na ngayon ay inaalalayan ni Don Ricardo. Nakita niya ang hiya at pagsisisi sa mukha ni Don Rafael. Tumingin siya kay Marco, na nasa wheelchair. Ang katawan ay puno ng sugat dahil sa isang panganib na sinuong nito para sa kanila. At tumingin siya sa kanyang sarili, ang babaeng mayabang na nanghama sa isang taong ang tanging layunin pala ay tulungan siya. Ang bigat ng lahat na ito ay tila isang malaking alon na tuluyang napalunot sa kanya. Walang sinabi, tumalikot si Ara at mabilis na lumabas ng conference room, iniwan ang lahat. Ang sumunod na linggo ay isang malabong panaginip para kay Ara. Si Richard ay nakakulong na at nahaharap sa maraming kaso. Ang De Villa Holdings ay nailigtas sa tulong ng Reyes Prime Conglomerate, ngunit hindi na ito tulad ng dati. Ito ngayon ay nasa ilalim ng pamamahala ng mga taong mas may alam. Ang kanyang ama, si Don Rafael, ay nagpapagaling mula sa isang matagumpay na heart operation na pinondohan ni Don Ricardo. Ngunit si Ara, sa gitna na lahat na ito, ay nawala. Ikinulong niya ang sarili sa kanyang silid. Hindi na niya sinusuot ang kanyang mamamahaling damit. Hindi na niya ginagamit ang kanyang mga designer bag. Ang nga bagay na dati na bibigay kahulugan sa kanyang pagkatao ay ngayon, mga simbolo na lang ng kanyang kababawan. Isang araw, habang nakatingin sa kanyang refleksyon sa salamin, hindi na niya nakilala ang sarili. Ang nakita niya ay isang babaeng hungkag, isang babaeng nasanay sa yaman pero walang tunay na halaga, at naunawaan niya. Ang problema ay wala sa ginawang pagpapanggap ni Marco.
Ang problema ay nasa kanya. Nasa paraan ng kanyang pagtingin sa mundo, sa mga tao. Mula sa araw na iyon, isang pagbabago ang nagsimula sa loop niya. Ibinenta niya ang kanyang nga alahas, magabag, at Beijing ang kanyang mamahaling sasakyan. Ang perang nalikom ay ibinigay niya sa kanilang nga empleyado na naapektuhan ng krisis sa kumpanya. Napunta siya sa madating trabahado na nasisanta niya noon ng walang awa at personal na humingi ng tawa sa bawat isa. Pagkatapos, ginawa niya ang isang bagay na hindi niya inaakalang gagawin niya. Napunta siya sa foundation na ginawa niyang palusot noon para makita si Marco. Ngunit ngayon, hindi na ito isang palusot. Na-volunteer siya. Nabuhat siya nga kahon, napangang nga relief goods, at napakain sa nga batang lansangan ang nga batang kasama ni Marco noon. Sa bawat pawis na pumata mula sa kanyang sa bawat pagod na naramdaman niya sa kanyang katawan, may isang bahagi ng kanyang lumang pagkatao ang namamatay at may isang bago na isinisilang. Hindi niya hinanap si Marco. Hindi niya tinanong kung nasaan ito. Alam niyang wala siyang karapatan. Ang kailangan niyang gawin ay ayusin muna ang kanyang sarili, hindi para sa kanya, kundi para sa sarili niyang kapatawaran. Makalipas ang ilang buwan, naramdaman niyang handa na siya. Hindi para humingi ng tawad, kundi para harapin ang huling piraso ng kanyang nakaraan. Nakpunta siya sa nagtatasang gusali ng Race Prime Conglomerate. Ang kanyang suot ay isang simpleng puting blusa at maong na pantalon. Ang kanyang buho ay nakatali lang. Walang alahas, walang makeup. Papasok niya sa lobby, para siyang isang dayuhan sa sarili niyang dating mundo. May appointment po ba kayo kay CEO Reyes? Tanong ng babae sa reception, na tinitignan siya mula ulo hanggang paa. Wala. Pakisabi lang, si Arabella de Villa, mahinahon niyang sagot. Ilang sandali pa, pinayagan siyang umakyat. Ang opisina ni Marco ay nasa pinakatuktok na palapa. Pagbukas ng pinto, nakita niya ito. Nakatayo. Hindi na naka-wheelchair. Nakatingin sa malawak na tanawin ng siyudad mula sa bintanang salamin. Nakasuot ito ng isang mamahaling suite. Ang tindi ay puno ng kapangyarihan at otoridad. Ito ang tunay na Marco Reyes. Lumingon ito nang maramdaman ang kanyang pagdating. Ang nga mata nito ay seryoso, mahirap basahin. Walang nagsalita. Dahan-dahang lumapit si Ara sa kanyang mesa. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang bagay. Ang diamond necklace na ibinigay sa kanya ni Richard. Ipinatong niya ito sa mesa. Ibabalik ko lang sana ito. Naiwan ito sa akin, sabi niya. Ang boses ay mahina ngunit matatag. Nahanap ko sa ilalim ng upuan ng kotse ko noong araw na iyon. Isang maliit na kasinungalingan para protektahan ang kanyang natitirang pride. Tumingin si Marco sa kwintas, pagkatapos ay sa kanya. Huminga ng malalim si Ara. Ito na. Hindi ako naparito para humingi ng tawad, Marco. Alam kong wala akong karapatan, simula niya. Ang maluha ay nagsisimula ng magbanta sa kanyang mamata. Nandito lang ako para sabihin na nagsisisi ako. Sa lahat. Sa masinabi ko, sa maginawa ko, sa pagiging ako nun. Ikaw. Pagpapatuloy niya. Ang boses ay nagsisimula ng mabasa. Ikaw ang nagturo sa akin kung ano ang tunay na halaga ng isang tao. At huli na nang ma-realize ko na minahal kita. Hindi ang CEO. Hindi ang tagapagmana. Minahal ko ang basurero. Ang lalaking nagturo sa akin kung paano ngumiti ng totoo. Isang buteng guha ang pumata mula sa kanyang mata. Mabilis niya itong pinunasan. Iyon lang. Alis na ako. Tumalikot siya, handa nang lisanin ang kabanatang iyon ng kanyang buhay. Tanggap na niya. Tanggap na niyang huli na ang lahat. Ang mahalaga ay nasabi niya ang katotohanan. Habang naglalakad siya papalapit sa pinto, narinig niya ang boses ni Marco sa kanyang likuran. Ara. Huminto siya. Ngunit hindi siya lumingon. Saan ka pupunta? Ang tanong ay simple, ngunit puno itong kahulugan. Hindi ito nagtatanong kung saan siya pupunta sa mga sandaling iyon. Nagtatanong ito kung saan siya patungo sa buhay. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakita niya si Marco na nakatayo, hindi nasa likod ng mesa, kundi ilang hakbang na lang ang layo mula sa kanya. Ang pada sa mga mata nito ay unti-unting gumuho. Ang nakita niya ngayon ay hindi ang CEO. Hindi rin ang basurero. Ang nakita niya ay si Marco, ang lalaking may mabigat na tingin ngunit may mabuting puso. Ang lalaking nasaktan niya. Ang lalaking minahal niya. Isang maliit,
halos hindi kapansin-pansing ngiti ang gumuhit sa malabi ni Marco. At si Ara, sa gitna ng kanyang nga luha, ay ngumiti pabalik. Isang totoong ngiti. Isang ngiti na puno ng sakit, puno ng pagsisisi, ngunit sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon, puno ng paasa. At dito nagtatapos ang kuwento ni na Marco at Arabella. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kanilang paglalakbay. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, kasama ninyo akong kinabahan, nagalit, nasaktan, at kinili. Sabay nating sinubaybayan ang pagbabago ni Arabella mula sa isang mayabang na prinsesa patungo sa isang babaeng natutong mapakumbaba. Sabay nating naramdaman ang bigat na dinala ni Marco sa likod ng kanyang simpleng kasuotan. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kinang ng kanyang damit, sa presyong kanyang sasakyan, o sa yaman na kanyang taglay. Ito ay nasusukat sa kabutihan ng kanyang puso at sa paraan ng kanyang pagtingin sa kanyang kapwa. Ito ay isang kwento ng pagpapatawad hindi lamang para sa mga taong nakasakit sa atin, kundi lalo na pagpapatawad para sa ating nga sariling pagkakamali. At higit sa lahat, ito ay isang kwentong kamapag-asa. Isang pag-asa na kahit gaano tayo kadilim o kalayo na liga, palaging may liwanag na naghihintay sa anyo ang isang pangalawang pagkakataon. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong nga salobin. Ano ang inyong naramdaman sa pagtatapos ng kanilang kwento? Anong aral ang inyong napulot na babaunin ninyo sa inyong puso? Huwag po kayong maatubiling ibahagi ang inyong nga komento. Bawat isa ay aking babasahin at pahahalagahan. Hanggang sa ating susunod na kwento, ako po ang inyong lingkod, ang inyong scriptwriter, na laging maghahatid sa inyong nga karanasang kukuha at anti sa inyong nga puso.